Forever ka ba sa Kalingap? Siyempre po. Okay. Grabe mga kalingap, isang tanong ang talaga namang tumatak sa maraming nanonood. Kung sakaling dumating ang panahon na maging sobrang sikat din si Kay Angel Bridget, katulad ng suporta at pagmamahal na natatanggap ngayon ni Carla, magbabago rin kaya siya? O mananatili siyang mapagpasalamat? Abangan ninyo dahil napakaganda ng naging sagot ni Bridget. At sa totoo lang, marami tayong mapupulot na aral dito. Pero bago tayo dumiretso sa ating main topic, isang mainit na pagbati at taos-pusong pasasalamat muna kina Kuya Val Santos Matubang at napakapoging Kuya Rab natin, pati na rin sa buong Team Kalingap at sa lahat ng sponsors na walang sawang tumutulong upang mabigyan ng pag-asa ang napakaraming kababayan natin. Saludo po kami sa inyong malasakit. God bless po sa inyong lahat. Ngayon, dumako na tayo sa napakagandang usapan. Tinanong na nga ni Kuya Rab si Kay Angel Bridget kung paano niya haharapin ang sitwasyon kung balang araw ay maging kasing kilala siya ni Carla sa Kalingap community at magkaroon din ng napakaraming supporters. Napakaganda ng naging sagot ni Bridget. Ayon sa kanya, ang pinakamahalagang bagay ay gratitude o pagiging mapagpasalamat. Hindi raw niya makakalimutan ang mga taong tumulong sa kanya noong wala pa siyang nararating sa buhay. Dahil kung hindi raw dumating ang Team Kalingap sa buhay niya, malamang ay wala siya sa kinalalagyan niya ngayon. Kung sakaling maging ka-level ka ng kasikatan nila Carla, tapos maraming pumasok na kung sino-sino, paano mo i-handle yung ganong sitwasyon sa buhay mo? Pero po, syempre po, maging kasing sikat po ako nila Ate Carla. O yung opportunity kasi marami ng ganon. Syempre po, yung gratitude po talaga, nasa akin na po talaga yun. Parang yung gratitude po kasi, kapag po yung tao is marunong po talagang kumilala sa mga tao na tumulong sa kanila, yung mga times po na parang walang-wala ka. Kung yung tao po is matino, parang matino po mag-isip, ganyan. Nasa kanya na po yun, talagang naturally po nagka-come out siya sa tao na maging attain po nila yung gratitude. Kasi po, yung mga tao po na tumulong sa atin, nung mga walang-wala, katulad po sa akin, nung kaya po tumulong kayo sa akin. Simula po kasi nung dumating po yung Kalingap, parang yung buhay ko po, parang, alam mo po yung parang gano'n po ulit ng parang pag-asa. Opo. Wow! Kasi noon po, ang hirap po talaga kasi paapat po kami nag-aaral, ganyan. Napakasarap pakinggan ng sinabi niyang iyon mga Kalingap. Dahil sa panahon ngayon, mahirap man ang maging successful, pero ang mas mahirap ay manatiling mapagpakumbaba habang dumarami ang biyayang natatanggap. Ngayon, may follow-up question naman si Kuis Norman. Sabi niya, marami na rin daw kasing beneficiaries ang nagsabi noon na hindi sila magbabago. Pero paglipas ng panahon, may ilan na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan at naging iba na ang naging pananaw nila sa Team Kalingap. Kaya tinanong niya si Bridget, paano mo mapapatunayan na hindi ka rin magbabago balang araw? Napakaganda ulit ng naging sagot ni Bridget. Ayon sa kanya, mahigit 1 taon na siyang beneficiary ng Team Kalingap at hanggang ngayon ay pareho pa rin ang pakikitungo niya sa lahat. Paano kung pag naging sikat ka na, tapos nagbago ka na pala? Hindi ka na yung dating Bridget. Yun! Paano po mapapatunayan na totoo po yung sinasabi? Hanggang sa umpisa ng bayan or in the end? Kasi po, 1 year na po baga ako sa Kalingap. 1 year na po akong simula po na mag-vlog up. Opo. Tapos, syempre po, simula man po ng una kung ano po ako ngayon, kung paano po ako makipag-usap sa inyo, ganun pa rin naman po baga ako. Hindi lang daw ang Team Kalingap ang makakapagpatunay nito. Pati raw ang mga dating guro niya at mga taong tumulong sa kanya noon bago pa man siya makilala ng Team Kalingap. Hanggang ngayon daw ay kinakamusta pa rin niya sila at patuloy siyang nagpapasalamat sa bawat taong naging bahagi ng kanyang paglalakbay. Tapos, paano ko mapapatunayan? Siguro po, kasi po may mga tao na rin po na tumutulong sa akin outside po ng Kalingap, yung mga dati ko pong naging teacher, mga ano. Simula po grade 10 ako, bata pa po ako, kung paano ko po sila kausapin, kung paano po ako mag-thank you sa mga bagay na pinibigay nila sa akin. Hindi po yung nawawala sa akin. At saka parang, alam mo po yung sa puso mo na pag may narating ka, di mo sila kakalimutan. Ganun po. Siguro po mapatunayan ko po yun kapag may nakausap po kayo na mga taong tumulong po sa akin mula po dati. Tapos kung paano po nila ako
sinamahan po nung parang kailangan ko po talaga ng tulong. Wala pa po yung kalingap nun. Pero until now po, andyan pa rin po yung respeto ko sa kanila. Tapos yung pagmamahal ko po sa kanila na kapag wala pa akong gawa, bigla ko po naisip na i-chat, kamustahin po sila, ganyan. Kahit po wala akong kailangan, gusto ko lang po parang ma-make sure na Parang okay. dun mo mamaano na kahit walang kailangan, kinakamusta mo pa rin. At dito talaga ako natuwa sa sinabi ni Bridget. Sabi niya, ang tunay na pagtulong ay hindi lang tungkol sa pera. Kumbaga, mas mahalaga raw ang pagmamahal, malasakit at pagtrato sa isang tao bilang pamilya. At iyon daw mismo ang naramdaman niya sa Team Kalingap. Hindi lang sila tumulong, tinuring pa siyang kapamilya. Kaya hindi raw kakayanin ng konsensya niya na kumbaga gumawa ng anumang ikasasakit ng Team Kalingap. Mamaano na kahit walang kailangan, kinakamusta mo pa rin. At saka po, kasi yung mga tao po tumulong kasi, kahit po financially yan, hindi lang po basta pera yung binibigay. Kasi po, yung pera po na yun, pinaghirapan po nila. So, at the same time, binibigay din po nila yung love po nila, yung care po nila sa isang tao. And yun po yung mas pinakamatimbang po sa akin, yung kapag may kailangan po ako, opo. Kasi nakikita mo po doon na genuine po talaga yung tao. And yun din po yung nakikita ko sa Kalingap. Kaya, parang di po kaya ng konsensya ko na pag masama yung Kami ugali. kasi talaga, ang turing namin sa inyo, parang kapatid ng kabatang kapatid. Napakagandang pakinggan ng mga salitang iyon. Sagot naman ni Kuya Rab, iyon talaga ang layunin nila sa bawat beneficiary. Hindi lang tumulong, kundi maging pamilya. At aminado siyang masakit kapag dumating ang panahong maramdaman nilang iniisip ng dating natulungan na hindi pala sila naging totoo. Kami kasi talaga, ang turing namin sa inyo, parang kapatid ng kabatang kapatid. Kaya masakit din sa amin na after ng tinuring namin kayong close namin kayo, di ba? Kapatid ang turing namin sa inyo, pero sa bandang ulit, tas ganun lang pala yung turing nung iba sa amin na parang pakiramdam nila, hindi kami totoo sa kanila. Masakit talaga sa amin yun. Mga Kalingap, habang pinapanood ko ang pag-uusap na ito, hindi ko maiwasang maalala ang ilang mga pangyayaring na pag-usapan na rin noon. May mga taong noong una ay talagang kitang-kita ang pasasalamat. May luha pa nga habang nagpapasalamat sa Team Kalingap. Pero sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan at nauwi sa malaking hidwaan. Bilang isang reaction creator, masasabi ko lang na nakakalungkot kapag ang isang magandang samahan ay nauuwi sa alitan. Sana sa bawat hindi pagkakaintindihan, kung maaari pang pag-usapan ng maayos, ay piliin muna ang mahinahong pag-uusap bago umabot sa mas malalaking sigalot. Sa kabilang banda, nakikita rin natin na may mga beneficiaries na hanggang ngayon ay nananatiling malapit sa Team Kalingap. Isa na rito si Carla at marami pang K-Angels na patuloy na nagpapakita ng respeto, pagmamahal at pasasalamat sa mga taong naging daan ng kanilang bagong pag-asa. At sana, manatili ang ganoong klaseng samahan. Ngayon naman gusto kong marinig ang inyong opinyon. Sa tingin ninyo po, ano ang pinakamahalagang katangian ng isang taong tunay na marunong tumanaw ng utang na loob? At naniniwala ba kayo na ang tunay na gratitude ay nasusukat hindi lang sa salita, kundi lalo na sa kilos at pagtrato sa mga taong tumulong sa atin? I-comment ninyo ang inyong saloobin. Babasahin ko ang ilan sa mga pinakamagandang komento sa susunod nating video. Kung nagustuhan ninyo ang ating reaction ngayon, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para lagi kayong updated sa ating mga susunod na videos. Sa huli, isang bagay lang ang gusto kong iwan sa ating lahat. Hindi natin kontrolado kung gaano karaming biyaya ang darating sa buhay natin. Pero kontrolado natin kung paano natin aalalahanin ang mga taong tumulong sa atin noong wala pa tayong nararating. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa dami ng pera, bahay o kasikatan, mas mahalaga pa rin ang mabuting puso, paggalang at marunong lumingon sa pinanggalingan.